Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Yishin L. Reyes. Ang iulat ko po sa inyo ay karugtong lamang sa inulat ni Ginoong Morales patungkol po sa mga pamantayan sa pagbuo ng tula. Una ay ang tema o paksa. Ang tula ay dapat magkaroon ng isang pangunahing ideya o paksa sa tinatalakay. Ito ang nagbibigay ng direksyon at layunin sa tula. Halimbawa, ang tema ng tula ay maaaring tungkol sa pag-ibig, kalikasan, pagkabigo, pag-asa o karanasan sa buhay. Mahalaga po talaga na ang isang tula ay mayroong pangunahing ideya o paksa dahil kung wala po ito ay magbibigay po ito ng kalituhan sa mga mambabasa dahil ito po yung parang unang tinitingnan ng mga mambabasa kung para saan ba ang tula na iyong isinusulat. Kalawa naman po ay ang gramatika at talasalitaan. Gumamit ng maikli ngunit angkop na salita at may parehong kahulugan. Halimbawa, ang puso ko ay labis na lungkot ngayon dahil sa masamang pangyayari na dumating. Sa tula, mahalaga talaga ang bawat salita. Ang pagpili ng mga maikling salita ay nakakatulong upang mapanatili ang kaiklian ng isang tula. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ka nagagamit ng mga mahahabang salita. Ngunit kung may mga roon naman na alternative na paikliin yung mga salita ay maaari mo namang gamitin iyon. Katlo naman ay ang istruktura. Maging consistent sa struktura at uri ng tulang gagamitin. Napakahalaga talaga na panatilihin o consistent yung istruktura na ating gagamitin. Dahil halimbawa na lamang ng isang bahay, kung ang mga materyales ay iba-iba, ay talagang magulo ito tignan. Tulad rin ng isang tula, kung pabago-bago ang iyong mga bilang, ang mga bilang sa inyong taludtod ay talagang nakakalito ito sa mga mambabasa. Ngayon naman ay ang wika at ang estilo. Ang paggamit ng wika ay dapat na masining, malikhain at angkop sa tema at layunin ng tula. Maaring gumamit ng iba't ibang uri ng tayutay, simbolismo at iba pang literary devices. Halimbawa, ang araw ay mainit, ang mga puno ay mataas. Ang haring araw ay humahagupit, ang mga higanteng berde ay nakatanod sa bulong ng hangin. Mahalagang maging angkop ang wika sa paksang tinatalakay at sa gustong iparating ng makata, halimbawa na lamang na kung ang isang tula ay patungkol sa kalungkutan ay maaari gumamit ang makata ng mga madidilim na mga salita na kung saan doon may mga, di ba sa mga malalalim na salita ay may nakatagong kahulugan doon kung saan doon ay naiengganyo yung mga mambabasa natin na basahin yung tula dahil sa mga salitang mga matatalinghaga. Ngayon naman ay pagbabantas. Gumamit ng angkop ng mga bantas, lalong-lalo na kung ito ay isinatitik sa papel o limbangan online katulad ng Facebook. Ang mga bantas ay nagsisilbing gabay sa mga mambabasa upang maunawaan nila ng tama ang diwa at intensyon ng tula. Ang tamang paggamit ng mga kuwit at iba pa, ito yung nagbibigay linaw sa pagitan ng mga ideya, paghinto at iba pa. Kung walang bantas o mali ang pagkagamit nito ay maaring magbago ang kahulugan ng mga linya kung babasahin ito ng mga mambabasa. Lamang po ang aking itatalakay sa inyo dahil itinalakay na po ni Ginoong Morales yung iba. 6 na lang po yung itinalakay ko sa inyo. Maraming po salamat sa pakikinig.